Kausapin po natin ngayon, former Chief Presidential Legal Counsel, Salvador Panelo. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Panelo. Magandang gabi, Kuya. Okay, Attorney Panelo, so what do you think about the turnout ngayong araw na ito dito sa iba-ibang mga lokasyon dito sa Metro Manila? Well, galing ako kanina dyan sa Luneta, Grandstand. Kaninang mga kasagsagan ng mga alas 5 eh. Talagang punong-puno ang buong Luneta. Kasi umakit ako sa Grandstand, kita-kita ko talaga. Then merong aerial view eh. Talagang punong-puno. Parang they replicated what they did noong September rally. Napapansin ko, Attorney Sal, na wala silang, mukhang there were strict regulations also, no? Dahil wala akong naririnig sa kahit sinong nagsalita mula sa INC o ng iba-ibang mga plataforma dito. Wala silang binabanggit ng mga pangalan. Marami lang silang pagbanggit ng kailangan malaman natin kung sino ang mastermind without mentioning anything. Neither do they ask for the president to step down. Ito po ba ay kasama talaga sa messaging para sa araw na ito na walang politika, kontra korupsyon lang talaga? Well, from the very start naman, sinabi na nila kung ano ang kanilang agenda. At ang sabi nila, ito ay isang rally for peace and for justice. Kaya yung mga t-shirt ng mga kapatid na sa Iglesia ni Cristo ay maliwanag naman nakalagay na transparency at saka accountability. Ibig sabihin, talagang yun ang kanilang sadya at yun ang kanilang panawagan. Itong mga revelasyon ni Ginoong Saldico, Part 1, 2, and 3, how credible do you think these are? Kasi ang sinasabi ng iba na mga kritiko, ay hindi kapanipaniwala hanggang hindi mismo siya ang magpakita ng mga ebidensya personally dito sa Pilipinas. Alam po ninyo, yung unang-una, tama yung sinasabi nila kasi from the strict legal point, talagang kailangan yung confession mo, meron ka pang corroborative, testimonial, and documentary evidence. Dahil pag wala, parang salita mo lang. Pero tandaan po natin, itong si Ko, umamin siya na sangayon sa kanya, inutusan siya. So ibig sabihin, isang ebidensya na yun na meron siyang partisipasyon at sinunod niya. Alam niyang mali, alam niyang illegal, ginawa niya pa rin. Now, pagdating naman dun sa sinasabi niya na wala siyang kinita, pwede rin paniwalaan siya in the sense that talaga naman siyang mayaman dahil kontrakto siya nung mga panahon pa. So, meron na talaga siyang pera. But, hindi rin kapanipaniwala na wala siyang kikitain. Maaring wala siyang kinita dun sa 100 billion na sinasabi niya. Pero prior to that, at saka subsequent to that, baka meron din siyang kinita. But gaya po ng sinabi ko sa aking pahayag, pag merong corroborative at testimonial at saka documentary evidence, mapapatunayan na si Presidente Marcos Jr. ay lumabag sa saligang batas sa pagtitiwala ng bayan. Because our Constitution, that action of the President is a betrayal of the public trust and that is an impeachable offense. Now, pagdating naman dun sa katanungan, kapanipaniwala ba ang kanyang confession? Alam po nyo ngayon, ang perception kasi ng tao, ang Presidente Marcos Jr. ay hindi maaaring makatakas dun sa responsibilidad sapagkat yung corruption, yung massive corruption na naganap, hindi po mangyayari yon kung hindi niya pinirmahan yung GAA. Dahil unang-una, siya po ang gumawa ng budget sa pamamagitan ng Department of Budget and Management. Kaya alam niya, kasi nung panahon namin ni Presidente Duterte, bago ho that iparating sa Kongreso
Yun ay iniisa-isa, bawat pahina noon. Binabasa ni Presidente Duterte siya mismo. Kaya alam ng isang presidente, kung babasahin niya lahat, alam niya kung saan ang mga alokasyon para sa lahat ng ahensya, kung saan pupunta yung mga appropriation na kukunin sa gobyerno. Dahil alam niya yon, pag yun po ay ibinigay sa Kongreso at yung mga kaalyado niya ang sumusuri at sila ang gumagawa ng lahat ng pagbabago doon, pag bumalik po sa kanya bilang batas, panukalang batas na pipirmahan niya, alam niya kung ano ang wala doon sa kanyang programa. Kaya kung alam niyang wala at alam niyang hindi dapat na magkaroon ng ganong appropriation, dapat hindi niya pinirmahan. O kaya naman, pinito niya bawat linya na ayaw niya. Pero ang naging problema niya, ang ginawa niya po'y binito niya lang ang kapiranggot. Kumbaga, trillion yung budget mo. Ang tinanggal mo lang, wala pa yata, basta maliit lang, ilang porsyento lang eh. So madalit sabi, it was President Marcos Jr.'s signature that opened the floodgates of corruption. Without him signing the law, di sana walang korupsyon. Lalong-lalo pa, nung panahon kung natatanda nyo, nung panahon na pinag-uusapan yung GAA for 2025, sumabog na yung mga paratang na itong mga nandyan, na mga aliado niya, ay dinodoktor yung budget. At katunayan, di ba, pinagtatanggol niya sarili niya. Na yun daw mga buwak. At kung babalik po... Wala naman daw siyang nakita nung pinirmahan niya. Kaya nga nung sinabi niyo, sabi ko, you're reading the wrong document. Kasi ang sinasabing filling the blank, nangyari doon sa from the budget na binigay ng Department of Budget and Management nung naging bill. Doon nila ginawa yun eh. Madalit sabi, yung mga maliliit na committee. Okay, Attorney Sal, can you hear me? Doon nangyari yung mga pagsisiksik, paglalagay ng mga insertions sa mga budget. Kaya hindi po pwedeng sabihin niya na wala. Kasi nung dinala sa kanya, natural, tapos na yun. Okay, Attorney Panelo, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, last question. So do you think that Saldico is eligible to be state witness kung siya po ay babalik dito at pangangalagaan ng kanyang seguridad? Depende yun. Depende yun sa unang-una, kailangan meron siya sworn statement. Depende rin sa mga ebidensya niya. Kung ang ebidensya niya, dokumento, testimonial, corroborating yung statement niya, ay nagpapakita na least guilty siya. Halimbawa, kung totoo na sinasabi niya, wala siyang tinanggap, wala siyang alam, pinutusan lamang siya at sinunod niya lamang at medyo pinipigilan niya pa nga. Dahil hindi ba sabi niya, gusto niya sana 50% lamang ibigay sa iba. Sa edukasyon yata yung sinasabi niya. Pero hindi rin pumayag si Presidente. Sangayon naman kay Martin. Pag yun ay napatunayan niya na sa pamamagitan ng kanyang affidavit under oath at meron siyang mga dagdag pang ebidensya, pwede siya maging state witness. Okay, maraming salamat sa inyong oras, former Chief Presidential Legal Counsel, Salvador Panelo. Salamat Baka po. makita po tayo Actually, dyan mamaya. I'll probably bump into you. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.